Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, magkikwentuhan lang tayo. Kasi nga po ngayon, baka nagtataka kayo bakit na maaga live ko. Alam mo naman, bumabawi. Mga ilang araw din ako hindi masyado nakapag-live. At kaya magla-live tayo ngayon para naman makahabol. Kasi marami ng topic na dumadaan na nalalagpasan natin, di ba? Hindi na ho natin napapag-usapan, di ba? Halimbawa, yung kay Trillanes, Hindi, yung kay Trillanes at saka yung kay kay Isko, kasi sinasabi nila na kesyo, paano yan? Nagsama na si Isko at saka si Trillanes. Ano ngayon? Hindi, di ba? Ay ano ngayon? Ibig bang sabihin nun, Una-una, tinanong ko naman yan kay Isko Sabi ko, Yorme, baka naman ikakampanya mo si Trillanes, magkakahiwalay-walay na tayo niyan. Ang sagot naman niya sa akin, sabi niya sa akin, hindi naman, ako local lang. Hindi ko pakikialaman. Decision ng partido yan, di ba? So wala siyang pakialam. Parang ganito lang yan. Kumandidato si Marcos at saka si BP Sara na unit team, di ba? Marami kasi sa ating mga Pilipino, porket gusto si BP Sara Duterte noong 2022, matik iboboto si Marcos, di ba? Mali yung konsepto na gano'n di ba? Na bibiglang iboboto natin kagad yung tao dahil lang magkasama sila. Huwag ho natin gagawin yon. So ganito, kung kayo ay maka-Isko, gusto nyo si Isko, di boto nyo si Isko. Hindi naman noon necessary yung mga boboto kay Isko sa Manila ay boboto rin ng mayor sa Caloocan. Alayo naman di ba? Alayo. Kaya yung mga nagpapasok sa eksenang, bakit ganyan si Isko, ganito, tanga lang kayo. Alayo ng usapan. Una-una, pareho silang hindi nasyonal, pareho silang lokal. So, imposibleng ikampanya ni Isko si Trillanes. Diba? Wag naman tayo tatanga-tanga. Tanso na nga tayo, tatanga-tanga pa tayo. Diba? Mahirap naman yun. Kaya, at laging ganun. Sabi ko nga sa inyo, kahit sa senador Ako, hindi ko titingnan kasi kasama ni Marcos yan. Kasi kasama ni ganito yan. Kasi kasama, hindi. Pambata yan ganyan Bati tayo. Ikaw kampi ka, bati. Yung pambata yan. Hindi na tayo bata, tatanda na natin di ba? Iba nga sa inyo, puti na mga buke, pati mga ulul puti na Tapos ganyan pa kayo mag-isip. Dapat, pag nag-isip ka, etong senador na ito, tumatakbo tong senador. Maganda ba track record nitong senador na to? May ginawa ba siya? O puro lang siya tunganga? Ngayon, wag mo nang tanungin kung nasa ang party. Kasi, alam mo, yung partido na yan, maniwala kayo sa hindi. Sa eleksyon lang naman yan. Kasi kailangan ng alam mo na, ng makinarya. Pero pagdating na doon sa hindi na yan. Tinan mo yung mga dati kakampi, ganyan sila yung mga politiko. Kaya wag ko kayong titingin doon, ha? 'Di ba, J. Guevara, late kayo. Meron ako sinabi, nag-decide na ako, pala desisyon ako. I-rewind nyo na lang. Meron ako sinabi tungkol sa grupo. Anyway, ito na. Pag-usapan natin tong kay BP Sara Duterte. Kasi napakaganda ng mga binitawan ni BP Sara. Alam mo si BP Sara Duterte, kasi yung iba dyan, maraming hindi nakaka-analyze ng mga sinasabi ni BP Sara. Marami pong hindi maintindihan. At ipapaliwanag ko sa inyo. Simpleng-simple lang naman ang lohika Kung lagi nyo hong tatandaan, pag ang tao nagsalita, nanggagaling yan sa loob. Ibig sabihin, kailangan alamin mo yung konteksto, alamin mo yung nangyayari dun sa tao, alamin mo kung ano yung mga nakaraang sinabi niya. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito lang. Simpleng-simple. Bakit niya sinabing designated survivor? Dahil ba dun sa pelikulang Designated Survivor na sumabog? O may plano siyang pasabugin ng SONA? Walang ganun. Okay? Para maintindihan natin anong ibig sabihin ng designated survivor ni BP Sara Duterte, alamin natin ano ba yung mga unang mga binitawan niyang salita.
Sino sa inyo nakakaalala ng mga una niyang sinabing mga salita before the designated survivor? Sige nga, tingnan ko nga kung kayo ay malakas ang inyong memorya. Kasi ako medyo mahina na. Pero ito lang alam mo yung sinabi ni BP Sara before that, di ba? Siya, binanggit na po niya yan. Anong yung sinabi niya, di ba? Yung siya daw ay maraming gustong humila sa kanya, maraming bigo siya. Di ba yung sa pag-ibig sinasabi niya, yung una niyang TikTok? Naalala nyo? Di ba? Ginurgur siya pero nag-survive siya. Di ba? Yun ang ibig sabihin niya ng designated survivor. Ibig sabihin, siya ay talagang survivor kasi dinikdik siya ng dinikdik noon at ako na lang ang natirang kahit dinikdik ako ng dinikdik, nag-survive. Yun yung ibig niyang sabihin. Naintindihan natin? Hindi dahil gusto niyang pasabugin. Ayaw nga niyang, isipin niyo, tinanong siya, joke ba yan? Hindi to joke This is true. Na talaga siya ay designated survivor. Ibig sabihin, nag-survive siya doon sa mga, dinesignate niya na yung sarili niya. Ako, magsusurvive ako sa lahat ng klase ng banat ni Tambaluslos. Yun. Designated survivor. Naintindihan natin, yun ang ibig niyang sabihin. Kasi, ang dami niyang bitaw before that Bitaw na mga words na sinasabi niyang, siya ay, tinira, ginamit, tapos kung ano-anong ginawa sa kanya, and yet, nag-survive siya. May TikTok siyang ganyan Yun ang ibig niyang sabihin ng designated. Dinesignate ko na yung sarili ko na I will survive this. Kaya nga sabi niya di ba, parang appointed myself as designator. Mali. Designated survivor. Yon. Ibig lang sabihin, ganyang katikas ang ating BP Sara Duterte. Talaga na namang ako, pag sinabi kong I will survive this, kasi alam niya na hindi pa tapos. Hanggang 2028, titirahin siya ng titirahin ng mga kampon ni Tamba. At saka yung mga sip-sip kay Tamba. Titirahin siya at talaga namang didiktigin siya kaya 2028. Kaya nga sinabi niya, I will be a designated survivor. Yun. Di ba? Palakpakan! Anyway, panoorin natin to kasi maganda itong video na ito. Ito ay tungkol sa kanyang mga binitawang salita na malalalim at talaga nga namang nakakatuwa dahil this time pinagbigyan niya ang mga media. Sana naman Madam BP Sara Duterte, pagbigyan mo rin ng Banateros. Kailan mo ba pagbibigyan ng Banateros? Mahirap po talaga ma-interview ito si Madam BP Sara Duterte. Pero sana one of these days, Madam BP Sara, if you're listening, we just want to interview you in an intimate, na-interview na namin si Baste at gusto namin makita kung ano ang mga plano mo sa buhay-buhay. Walang kahit pag-usapan na lang natin, magmotor na lang Diba? Pag-usapan na lang po natin yung motor-motor. Wag na ho natin pag-usapan yung politika, okay lang din Hindi kasi si Madam Biping yan sa pagmumotor di ba? Okay yan sa pagmumotor kaya okay yan Ito. Pag-usapan natin ito Ang ganda nitong mga bitaw niya dito. Pasok. Medyo mahaba yung kwento na yun We need a sit down. We need a sit down for the reasons. Ano siya merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Sorry, sa bayan. At mahaba siya na kwento and we will need a sit down para sa mga rason. Yun nga, sabi ko, siya, personal, trabaho, oo. Pero ma'am, may kinalaman po si First Lady dito? No. Kasi ito para lang sa kalaman, una sa lahat, hindi po clickbait yung aking pinost. Hindi po yung clickbait. Talagang sinabi niya na ang dahilan ba't ayaw niya na. Bakit kanyo ayaw? Kasi talaga namang pag umalis ka na, ibig sabihin ayaw mo na.
ayoko na, di ba? Aalis ka. So, ito talaga, sinabi niya na, ito ang mga dahilan kung bakit ako'y umalis na. Oh, dito sa gabinete ni Marcos at ayaw niya na kay Marcos. Ito na, sasabihin niya ng buong buo. Oh, tuloy. T-shirt pa lang yan eh. Wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Oh, sabi nito, shoot, tumama ka na naman, Sir Banadbay, sa intel mo during election na may kasunduan talaga sila. I told you, ako hindi naman po ako, una-una hindi ko po nakakausap si BP Sara Duterte ha. Never kong gagamitin ang pangalan ni BP Sara Duterte sasabing malapit. Hindi ako malapit. Kahit kay Baste, hindi nga po ako nakakapag-text doon eh. Ang kausap lang direkta doon si Boss Dada eh. Hindi po tayo mahinang nilalang po lang tayo. Pero alam mo, kung babasahin nyo talaga, dapat kasi you have to learn how to read yung mga nangyayari sa lipunan. And mag-jump kayo sa conclusion pag nakita nyo na yung buo. Alam naman natin, di ba? Sigurado tayo nung sinasabi na natin yan that kung sumama man si BP Sara Duterte which nangyari noong 2022 ay dahil may kasunduan sila. Ano yon? Maaaring number one, talagang wag pakikialaman yung pamilya niya at dahil alam naman natin na babawi ang lahat ng uupo at ika nga nagsuffer nung time ni PRRD kasi alam mo naman mga oligarch talaga nga namang siningil ni Pangulong Duterte, naturalmente gaganti yan. Tama, mali? Hindi lang oligarch, mga politikong hindi nakapagnakaw. Gaganti yan. Kasi siyempre, ito si Duterte, 6 na taong kaming gutom. Ngayon, nagtatabaan na ho sila eh. Diba? Yung isa nga, hindi na magkasya sa telebisyon eh. Kaya siguro, isa ho ito sa malamang na sinasabi ni Bibi Sara Duterte, may kasunduan silang personal. Hindi ko na lang i-elaborate kung ano man yung kasunduan na yon. But definitely, ako for sure, isa sa kasunduan na yon ay yung issue kay Pangulong Duterte na tila sinusunod ni Marcos. Kasi 'di ba, remember, ang laging bitaw ni Marcos is I will not allow the ICC to enter ganito. Wala silang jurisdiction, blah blah blah. Ang problema kasi yung mga bida-bida. Yung mga bida-bidang nasa paligid. 'Di ba? Yung mga bida-bidang mga secretary na alam mo na gusto nilang pumapel, gumanda itsura, gumanda ang kanilang eksena sa buhay dahil kakandidato. Alam mo naman, mga action star yung mga animal na yan. Diba? Gusto nilang ganun ang style eh. Ang problema, ang nagsasacrifice, itong si Marcos tuloy. Diba? Parang ang dating, tinatamaan si Marcos kasi tila hindi sumusunod yung mga tao niya. Ganun ang nangyari. Diba? So, isa daw ito sa sinabi ni VP. Again si BP Sara ang nagsabi nito hindi po ako na meron silang personal na kasunduan na hindi natupad. Iba talaga ang SMNI. Palakpakan. Pasok SMNI. Bubukuin ko yung sentence. Dito ako sa Manila manonood ng SONA. Hindi po, wala pa nagawa yung aking schedule. Kita niyo yung mga pitik ni BP Sara na bubuuin ko yung sentence Bakit kanyo? Kasi gusto niya tama yung ma-deliver. Nandito lang ako sa Maynila. Sa Maynila lang ako mag-aantay. Sa Maynila lang ako mag-i-spend ng SONA. Hindi sa Davao. Maghahanda sa Maynila. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin niya dito lang siya sa Maynila. Basta maganda lang siya. Alam mo naman, syempre, 'di ba? You have to be ready in everything in life. Malay mo. 'Di ba? Hindi, malay mo lang naman. Malay mo kailangan niyang pumunta ng sa may Maynila.
Kailangan niya ng mag-replace. Kailangan niya ng palitan. So sa Maynila lang siya. Oh. Hindi, palitan. Palitan yung bumbilya dun sa opisina niya kaya pupunta siya sa SM Manila. Kaya sa Maynila lang siya. Nilinaw niya na yon. Sa Maynila lang ako sa sa SONA. O, di ba? Hindi kasi may mga bali-balita eh. Pero hindi ko na lang sasabihin. Ayoko nang sabihin. Sasabihin na naman nung nagkwento sa akin, ang dal-dal-dal mo talaga Banat Bay. Sinabi nang wag mo sabihin eh. Talaga sasabihin mo pa. Ay, pasensya na. Hindi, minsan kasi talagang madaldal talaga doon si Banat Bay. Versadil TV, salamat po. Kaya antay na, papalitan niya ang ilaw ng Malacanang. Yun. Alam mo, minsan talaga pagka ang dami mong alam, masarap ikwento. Hindi lang talaga kami chismoso eh. No, hindi lang, alam mo kung chismoso lang kaming banateros. Ewan ko si Jay, tsaka si Dada, mukhang chismoso yung dalawang yun eh. Pero kung chismoso lang kami, ang dami na sana naming content. Oh, at hindi galing sa ahas ha. Oh, yung mga, ayoko lang eh. Hayop ito si Jay Guevara eh. Demonyo din yung Jay Guevara na yun eh. Binawi ko na nga yung video. Ipinost pa. Banat ba? Nakita na ang video. Gago rin eh, no? Inuunahan pati ko. Alam mo, kasi nung pinost ko yun, di ba? Yung video na yan sa Facebook. Kung hindi pa kayo nakapalo sa Facebook ko, follow kayo doon ha. Kasi marami ako nilalabas doon na wala sa YouTube. Oh, di ba? Pinost ko yun. Tapos nung gabi, syempre medyo galing lang ako sa matinding Can't Help Falling in Love. Eh. Alam mo yun, KTV, di ba? Kanta-kanta tayo doon. Medyo, nung umaga na-realize ko, ba't ko ba pinost yun? So, binawi ko. Binawi ko! Tingnan nyo doon. Binawi ko, sabi ko, ibang video. Apakagago nito ni Jay Guevara. Biglang nakita ko, Banat Bay, nakita na ang pulburon video. Ang gago rin, no? Nangunguna. O basta, wala akong nakita, ha? Fake news yan si Jay Guevara. Ha? Fake news yan. O, tuloy natin, Ano ba FB mo, Banat Bay? Banat Bay. O, yun ang FB ko, Banat Bay. May check yun. O, tuloy. For Monday. So, pero ang sigurado ako ay nandito ako sa Manila. Ma'am, kumusta? O, sigurado daw siya nasa Maynila siya. Spencer Lacale, meron lang akong sasabihin sa inyo. Bakit pa ulit-ulit niya sinasabing sigurado ako nasa Manila lang ako? Sabihin ko na kaya to. Isipin ko lang kung pwede ko sabihin. Baka pagalitan tayo. Kasi may balita. Balita tang naman. Pwede ko ba sabihin to? Jay, yung kinuwento? Wala si Dada eh. Sabihin ko na lang. Wag na, sabi niya. O sige, di wag na. Sunurin ako eh. Basta, magtataka kayo bakit paulit-ulit niya sinasabi na nasa Maynila lang ako. O, ayan. Kasi magkakaroon ng chismis. Naku po. Chismis lang naman. Chismis lang. Nililinaw ko ha. Chismis lang naman. Na aalis si BP Sara ng before SONA. Before 20. Aalis daw siya. May pupuntahan siya somewhere out there. Somewhere in the west side. Oh, nako. Ayan. Oh. Sabi lang naman yun. Kwento-kwento lang naman yun. Para kausapin daw yung susunod na Pangulo. Nako! Banat Bay! Bakit mo kinikwento yan? Wala akong kinikwento. Sabi ko, chismis lang yun. Chismis lang. Hindi naman totoo yun. Okay? So, ayun, kaya paulit-ulit niyang sinasabi dito, nandito lang ako sa Maynila. Nandito lang ako sa Maynila. Naku, po, patay senyor. Oh, patay talaga. Bakit? Bakit senyor patay? Sino bang nyor yan? Yan ba yung, naku, patay senyor.
Kasi sinabi nilang aatin sa 20. May pupuntahan nga eh. Somewhere out there. Malay lang natin. Yan, ulitin ko. Para sa kalinawan ng iba. Kasi baka mamaya, hindi totoo. Hindi ko naman alam. Yan ay nasagap ko lang naman na chismis. Chismis lang naman yan. Chismax lang naman yan. So, hindi yan verified. There's no, 100% truthfulness. Chismis lang yan. Ngayon, napaisip lang ako nung paulit-ulit niya sinasabi na, ulitin ko lang siguraduhin ko lang tama yung sentence ko nandito lang ako sa Maynila. Okay. Okay, sabi mo. Tuloy yun. Okay. Tuloy. Okay naman. Oo. Okay lang po ma'am, wala pong issue between Okay naman yung relationship namin ni President Marcos. Ma'am, Last question, meron po bang possibility po na ma-hire niyo po yung inyong mga ilang undersecretary sa opisina po ninyo, ma'am? Or That's Oy, Light John, a salamat. question na bagay kay Senator Angara kasi siya, sa inyo po, ma'am? Yung mga... doon sa OVP. Opo. Merong isa na Assistant Secretary na sasama siya sa akin sa Office of the Vice President because magkasama kami sa trabaho since 2007. Yung comment mo daw sa conviction kay Franz Castro. Yung sa conviction ni Franz Castro ng ACT party list, I don't think I can say any more than kung ano yung nakalagay sa decision ng judge noon. Nakalagay doon, she is guilty and convicted of child abuse. Alam mo yan ang gusto ko kay BP Sara, yung pitik niya simple lang pero rock Hindi, di ba? Simple lang pero rock yung pitik ni BP Sara Duterte na sinabi niya, tinatanong ko ano masasabi niya kay Franz Castro. Wala na ako may dadagdag dyan. Kung ano yung sinabi ng korte na siya ay convicted child abuser, yun na yun. Di ba? Yun na yun. Di sige. Yun lang naman, di sige. So, ibig sabihin, Franz Castro, you are convicted child abuser. Yun na. Sasabihin mo pa si BP Sara Duterte. Hindi, tingnan ninyo Asal na asal pa lang Di ba? Lagi nilang inaaway si BP Sara Duterte, hindi daw sapat para maging maging DepEd secretary. Diba? Kasi siya daw siya yung teacher, they represent the teacher. So hindi karapat si BP Sara Duterte. Ang daming sat-sat niyang palingkerang yan. Hindi, totoo, di ba? Putak ng putak yung palingkerang na yan Pero kita nyo naman, nung tinanong si BP Sara Duterte, si BP Sara Duterte ang pwedeng manlait Kasi siya yung napatunayang malinis at ito isa napatunayang convicted. Pero ano sagot niya? Wala na ako madadagdag sa korte. Kung ano yung sinabi ng korte na convicted child abusers, ayun na yun. Di ba? Ang galing di ba? Yan ang talaga makikita mo. Dito pa lang, sinasabi mo nang talagang siya ay merong karapat-dapat na antas ng pagiging isang sekretary. Yun ang doon. Tuloy. Thank you po. Maraming salamat po kay Sen Angara po na mga dapat tutupan priority. Nabanggit ko kanina sa aking mga speech yung mga hindi pa natupad na mga pangarap natin para sa Department of Education. And kanina, pagkatapos ng program, sinabi ni Senator Angara kung pwede siya makakuha ng kopya ng speech para mapasadahan niya yung mga pangarap natin para sa Department of Education. The expectations sila po sa from the President. Ma'am, you're saying na Kasi, Ano masasabi mo na 20 million Sige daw lang. yung fund para doon sa Sola Cooperative? kasi para madami silang ma-report sa desk nasaan kasi yung hindi sila Sona, ma'am? pagalitan. Sa Sona po, inaasahan niyo sa Sona, ma'am, sa Monday. Sa Sona sa Monday, meron yang
mahaba yung explanation. Meron siyang part 1. Yung part 1 yung DS na sinabi ko. Hindi kasi masyado ina-analyze ng... Ayan sabi niya, ano daw ba yung mga dahilan? Sabi niya, una yung part 1, yung DS, yung Designated Survivor. Tapos sabi niya, hindi kasi ina-analyze nung iba, puro lahirit ng hirit, puro mga tanga. Ay, hindi, joke lang. Iyan ni Abby, salamat po. A little bird told me sa Europe siya pupunta. Ewan ko, hindi ko alam. Ayan, mahirap. Mas mahirap yung mga ganyan. Little bird, ahas. Ayan. Ako hindi little bird, hindi rin ahas. Ang nagsabi sa akin. Narinig ko lang sa utot ko. Bastos, di ba naman? Kumakain kami. Hindi kasi pag utot ko, biglang merong bumulong. Sabi, Alicia. Psst, Alicia. Bigla nasundan pa na isa pang utot. Psst. Sa Amerika. Biro lang ha. Anyway, tuloy natin to. So, sinasabi niya, yung una, yung tungkol sa designated survivor. Meaning, ang dahilan ng bakit siya po ay umalis kay Marcos ay kinakawawa siya. Yun yung una niya sinasabi. Hindi lang kinakawawa, talaga nga namang sunod-sunod yung tira ng mga kaalyado ni Marcos. Joe Art Barredo, dagdag para sa pampa-abogado. Uy, salamat pa nga sa mga nagpapa-abogado Hindi, totoo naman po yun, di ba? Totoo po na ang ni BP Sara Duterte, una, kaya siya umalis na kasi hinahayaan siguro, malamang, ni Marcos, o hindi malamang kaya ni Marcos, yung mga taong araw-araw siyang tinitira, araw-araw siyang binabanata ng patalikod itong si BP Sara Duterte, 'di ba? Kaya medyo yun na ho yun. Pambira, tumitira silang lahat sa akin, galit sila lahat sa akin, tapos gusto nyo pang dito lang ako sa administrasyon. So alis na ako. O yun. Iyan, Abi, salamat po. O tuloy. Malalim, pero kailangan siya i-analyze ng malalim. Next question. O sabi nito isa, yung kapatid daw niya nasa likod ni BP. Sino dyan? Ang dami nasa likod Yung kalbo o yung mahaba ang buhok? Alam mo, dumadami ng kalbo Talay. Asak. Nasabi ko na, paulit-ulit kung bakit. Ano po masasabi niyo na 20 million daw yung fund para doon sa buong SONA coverage? Hindi ko masagot kasi hindi ako part ng House of Representatives. Tingnan mo yung pagiging gentlewoman nito ni Madam, Tinanong, pwede na siya nang pumitik siya. Di ba, sasabihin niya, kamusta yung ano masasabi niya dun sa 20 million na gasto sa SONA? Pwede niya nang pitikin si Romualdez di ba? Pero, wala kang masasabi, di man ako parte ng Congress di ba? Hindi, totoo, di ba? Isipin nyo, ikaw yung kinakawawa na binabanata ka na ng mga kongresista araw-araw. At alam mo, si Tambi, may mga vlogger na inuutusan para bumanat sa kanya. Di umano. Pero, gayunpaman, wala siyang pitik. Wala akong masabi dyan. Di naman ako naglabas dyan House of Cards. Ma'am, moving forward na lang po. Sige. Ano po ang mga tututukan ng OVP po na program? Yes, sir. Saan po mag-suspend lang yung Brigada Eskwela kung mag-ever po, ma'am? O di na po ba kayo? Ay, tapos na. Kahapon. Meron po tayong national program sa kick-off ng Brigada Eskwela kahapon sa Municipality of Carmen sa province of Cebu. Ma'am, priority sectors po na tututukan ng OVP moving forward? Yes, hinahanap natin yung mga underserved na mga areas doon sa iba't ibang satellite offices natin. Siyempre, nandyan pa rin yung para sa kababaihan, para sa kabataan, at para sa LGBT and senior citizens natin. Ma'am, question for you after DepEd. Ano po yung aasahan ng public for you? Opo, ang susunod nito ay tututukan namin yung mga existing projects ng Office of the Vice President. Una na doon, yung mga satellite offices, yung legacy project ng Office of... Legacy project? Nino? Sabi kasi, ito yung tanong, ang ganda ng tanong na to. Natuwa ako, nagulat ako. Sabi, ano daw ba tututukan ng OVP, yung office niya ngayon? Sabi niya, ito yung mga satellite office at saka yung legacy project ng VP
Sabi ko, ipagpapatuloy niya yung ginawa ni BP Leni. Ituloy natin. Of the Vice President since the time of Vice President De Castro, yung medical Oh. So sabi niya, ipagpapatuloy daw niya yung legacy ng Office of the Vice President ni Noli De Castro. Tumalon? Hindi niyo nabansin yun? Tumalon? Yung legacy project ni Leni Robredo. Wala. Wala namang ginawa yun. Nagpakit lang yun. Nagpakit-kit at saka nag-credit grabber lang yun. Diba? Si De Castro, kala siguro ni Leni Robredo may project siyang maganda. Yung kay De Castro pala, tumalon. Mahawa ka naman, Leni Robredo. Parang yung BP office sa'yo, parang dumaan lang. and burial assistance at yung magnegosyo taday. Iniisa-isa niya yung mga project ni Noli De Castro. Ka naman, Leni Robredo. Sa bagay, kinredit grab mo lang naman yung mga project wala ka. Di ba? Nag-coordinate lang naman si noon. Walang ginawa naman. Si Robredo, alam mo kung ginawa niyan? Yung Coca-Cola dati, di ba? Yung Coke na kunwari, galing sa kanila. Mga ganun lang naman na eksena. Kunwari, may bus. Mga ganyan-ganyan eksena lang ni Leni Robredo Tapos, araw-araw mamunan ng presidente. Hindi, kaya ako alam mo, personally, si Madam BP Sara Duterte, nakuha niya yung respeto ko. Kasi, kahit siya'y araw-araw ng binabanatan ng mga kalaban niya sa politika, hindi siya nag-retaliate kay Marcos. Pansinin ninyo hindi siya nagbabadmouth kasi nga, it doesn't look good. Ika nga. Diba? Hindi maganda yung dating na may isang vice president na remember, siya ang makikinabang pag bumagsak ang presidente. So, ang pangit ng isang vice president, bira ng bira sa presidente. Hindi magandang tignan. Yung ginawa ni Leni Robredo, di ba? Bira ng bira kay Pangulong Duterte noon, na alam naman niyang pag bumagsak si Duterte, siya makikinabang, hindi maganda. Tama, mali. Si BP Sara Duterte, kahit siya ay, kita nyo naman, kinakawawa na. Lahat ginagawa na ng pambabato ng administrasyon na ito. Hindi po siya Diba? Charlie the French Bulldog, salamat po. Hindi po siya bumanat, nag-retaliate. Diba? Kaya nakakatuwa, diba? Nakakatuwa yan. No? Thank you, Madam Sir Charlie ng French Bulldog. Napapatawa ko daw siya. Naku. Yung pagbabago advocacy campaign namin, yung libreng sakay. And ngayon na hindi nahati yung oras ko sa dalawang opisina, iniisip namin na magbibigay kami, yung hindi ko nagawa sa Department of Education na legal assistance. Salamat sa mga nagpapakulay dagdag yung pambayad ng abogado ko sa mga demanda ng mga animal. Hindi totoo, dumagdag na naman yung mga hindi pa ako nakakaalam, nadagdagan na naman ako ng isang demanda, yun nga pong kay Zaldico na di umano may kinalaman si Speaker Romualdez, di umano. Tuloy. For teachers, gusto naming buuhin sa Office of the Vice President na lawyers for teachers naman. Uy, maganda yan, lawyers. Wala akong plano. Una-una, hindi ko planong pumasok sa public office. Ayaw ko yan. Maniwala kayo, dirin-diri ako sa public office. Bakit to? Hindi naman siya dirin-diri, pero ayoko talaga kasi baka pati yung pagkain ko ng steak. Sabihin nila, pera ng gobyerno yan, pera namin. Mga ganyan, di ba? Pupunta ka lang si Saluca, pera namin yan. Kaya ayoko talaga. Pero kung sakasakali, alam mo, yan ang isang bagay na gusto kong mangyari. Yan ang na-realize ko sa demanda ko. Dapat talaga magkaroon tayo ng independent, free lawyers sa mga hindi kayang magkaroon ng abogado na may puso, may puso. Kasi marami dyan, libre nga yung lawyer, pero napakasusungit. Karanasan yan ng isa kong kaibigan dyan, humingi sa PAW, grabe ang sungit. Kasi libre. Oo, ganun. Grabe, yung para bang sama ng loob. Nagtrabaho ka pa dyan.
Sana magkaroon ng ganun yung may mga lawyer na i-hire na may puso talaga na kahit nagtatrabaho ng libre, they would really take care of the client. Yun, sana magkaroon ng ganun. Pero, balay nyo, saan ba? Sa tamang panahon. Tumaas yung approval ratings nyo, no? Mataas pa rin yung trust rating mo. Ano masasabi mo, sir? Well, hindi naman natin binabase yung ating mga galaw sa mga surveys, no? Pero nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na suporta sa unang-una sa Department of Education at pangalawa sa Office of the Vice President. Ma'am, since the leadership was formally turned over to the new secretary, maybe now know why you resigned in the first place as deputy secretary. Can we know why you... Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. Ma'am, we can sit down. If you need a sit down, let's sit down. I'm already seated. Di, sabi niya kasi, tinanong kung ano ba dahilan, bakit umalis siya sa kay Marcos, sabi niya, we need a sit down. Madam, we can sit down sa SMNI. Let's talk about this. Sige na, madam. One time lang naman. Sige na po. One time lang, Madam BP. Pagbigyan nyo na po kami banateros. Sige na. Hindi naman po kami hindi naman po kami mga walang yang media. Oo, hindi po kami ganun. We need a sit down for... Sinong may gusto na ma-interview ng banatero si BP Sara Duterte? I-hashtag nyo, BP, please. Ganun. Pangit naman yung hashtag. Ito na lang, VP, hashtag VP Banateros. Sige na, hashtag nyo kung gusto nyo. Worthy Videos Online. Malay nyo makarating kay Madam BP to. Itatag ko sa kanya to. Oo. Hindi, alam mo, mabait naman yan si VP Sara eh. Mabait yan. VP Banateros. Hashtag magkadikit, VP Banateros. Sana. I-hashtag nyo, ha? Pagka chinap-chap po ito, tapos i-send natin sa opisina ni BP Sara Duterte. Hindi, alam mo, maganda rin kasi para makausap ng ating mga kababayan. Kasi pagka nangyari yun, di ba, live, tapos kakausapin din ninyo, may mga may tatanong din kayo. Kasi ano talaga si Madam BP, very private ho yan. Hindi ho yan tipo ng, Dan, maraming salamat po Hindi po yan tipo ng politiko na bumabanat. Hindi ho yung iba ho ang personality niya compare sa kanyang tatay na si Pangulong Duterte. Pero gayon pa man, napakalalim na tao ho nito ni Madam BP na sana ay ma-interview natin one day. There are reasons. Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos. Yan daw isa, may personal. Alam na natin yon, may personal. Naikwento ko na kanina yon. Malamang sa malamang yung kasunduan na yon ay tungkol sa wag gagalawin ng kanyang ama dahil hindi naman tama, dahil ito po ay naayon sa ating batas. Yung kanya namang personal, sa tingin ko kasi baka sabihin na iba, bakit naman ganun? May personal silang kasunduan. Una-una, naman po yung, kung meron man hindi ko sinasabing ito yon Again, hindi ako nagmamagaling kay BP Sara, hindi, pero ito yung basa ng tao. Na malamang isa sa kasunduan na usapan nila ni PBBM yung pong sundin lang natin yung batas na wag papasukin ng ICC dahil yun ang batas because we are a sovereign state. Since we are a sovereign state, hindi dapat hinahayaan ang ICC na pumasok sa ating bansa. Feeling ko dahil sa bulong, impluwensya ng iba na gustong pumapel, kaya ho siguro nagsasalita yung ibang mga sekretary na nananakot sa mga Duterte. That's possible na una. Pangalawang possibility, yung pong kanyang hiningi, di ba? I don't know kung ito, kasi may bali-balita tayo nun, di ba, na parang hiningi niya yung national defense or something. I don't know if yun. So, yun yung mga possibility lang. I'm just explaining to you and your bilang viewers, kayo po ang magsabi, conclude kung ano ang sa tingin nyo yung personal. Okay?
stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang May usapan sila bago siya tumakbong Vice President. Yun. sa trabaho. At Maraming salamat sa mga nag-hashtag ng hashtag BP Banateros. meron siyang sa bayan. May Sorry, sa pinalangin bayan. po ba si First Lady sa pag-resign? Meron siya sa personal, meron daw siya sa work, at saka para sa bayan. Mahaba siya na kwento and we will need a sit down. Ma'am, let's sit down po. Sige na, ma'am. Sa mga rason. Politically motivated decision. Yun nga, sabi ko, ano siya, personal, trabaho, Halo-halo. oo. Pero ma'am, may kinalangin po ba si First Lady dito? No. Kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sa kanya na po nang galing, baka sabihin nyo na naman, bakit di nyo tinitira si Madam Lisa? Iyan, Nabi, maraming salamat. Hindi, baka kasi sasabihin nyo naman, ba't hindi nyo tinitira si Madam Lisa? Bakit di nyo Si BP Sara na po nagsabi, walang kinalaman si Liza Tanas, ha? Hindi, kasi alam mo yung iba, medyo OA na, porket pati ba naman yung mga walang kinalaman sa asawa ay idinadamay. Okay? Ito na, sinabi na mismo ni BP Sara, ha? Hindi po kami. Kung meron man bayaran, si BP Sara yun, hindi kami. Hindi, joke lang, Madam BP, ha? Madam BP, joke lang, joke lang. Hindi kasi, di ba, lagi sinasabi sa amin, bakit di nyo binabanatan si BP, si Lita Marcos, Lisa Tanas, siguro ba yan kayo ni Lisa Tanas, mga iyaking palingkero at palingkera? Di ba? Ngayon na nga po, mismo tinanong ng diretsuhan kay BP Sara Duterte, wala naman pong kinalaman sa amin si Lisa Marcos. Okay? Ane, salamat po, Pero, ngunit datapat subalit. Yun yung matindi dun, Yung pero datapat subalit. Ano yung pero datapat subalit? Malaman po yun. Ibig sabihin niya, una-una, wala namang kinalaman si Lisa Marcos sa trabaho. So, dapat wag siya mangialam. Dinagdagan ko na lang, okay? Dagdag na interpretasyon na lang yun. Ha? Pangalawa ang sinabi niya, wala naman siyang kinalaman sa amin dalawa. Kami na yun. Hindi ka kasali. You're not, you do not belong. Di ba? Yan yung mga tipo ng pitik na, di ba? Una-una, wala kang kinalaman sa trabaho, so hindi ka dapat mangialam. Pangalawa, kung meron man kaming personal, amin na yun. You're not there. Grabe ka naman. Sir Sanchez, maraming salamat. Mandagdag sa abogado. Thank you very much. From Boston, Massachusetts. Yan, di ba? Ang ganda ng sinabi ni Madam BP doon. So, sabi ko nga, kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Ma'am, Kabuhol-buhol na daw. Parang, Kaya ayaw magpa-interview sa inyo, Yung mga bunganga ninyo, Hindi. Kasi, ay, nako. Wala. No comment. Muntikan ko nang banggitin yun, ha? po yung pinaka-priority project ng DepEd na wish list nyo na ituloy ng Senate? Oo, sa akin would be yung review at pag-implement ng bagong senior. Pwede tatlo? Dalawa. Kahit gano'n ka daw. Okay, sa akin. Sandali, sir. Sagutin ko muna siya. Sandali! Yung iba tanong ng tanong, nagsumasagot pa! Alam mo, kaya ayaw magpa-interview, Madam. Hindi, alam mo, naintindihan ko kung bakit ayaw. Ayaw minsan magpa-interview ni BP Sara. Kasi pwede siyang i-misquote. Minsan kasi, yung tanong, sasagutin niya. Tapos may magdadagdag ng tanong dito na supposedly hindi naman dapat ito yung sagot. Yun yung i-connect. Mahirap talaga pag masyadong marami yung naggaganyan. Kaya nga, Madam, sa amin ka na lang magpa-interview. Joke lang ba? Dinidiskarte lang naman ako, kayo naman. Malay mo magpa-interview talaga. Tuloy. Okay. Sa akin, yung priority ko na sana ay itutuloy. And I'm sure
James Bond. Hala, Banat, pro Isko ka pero si Isko pro Trililing. Wala naman sinabing ganun. Wala naman. Ang corny mo naman. James Bond, una-una, peke na nga yung picture mo. Pangalawa, nakita mo ng kampanya si Isko kay Trililing? Kasama sa same partido. Marami naman ganun, magkakasama sa same partido pero hindi naman nila gusto yung kasamahan nila. Huwag kang mababaw na tao. Sa madaling salita, huwag kang tatanga-tanga. Ganun lang yun. Nakita mo ba, tinaas ni Isko kamay ni Trillanes? Ala yun, di naman sila tatakbong nasyonal. Pareho silang lokal. Labo mo naman. Diba? Huwag ganun. Ito tuloy ni Secretary Sani Angara dahil alam ko naiintindihan niya ang importansya nito. Yung pag-review ng senior... Ay, grabe naman, Madam Abby Ana. Naku po, si Madam Abby Ana, hindi pa po lasing yan. Pag nalasing na yan, ang aga-aga pa. O, diba? Kampay ne, Madam Abby Ana ne. Oh. Miss ko na yung mga ganyan ni Madam Abby Ana. Thank you very much po, pandagdag po sa abogado yan. high school curriculum, yung grades 11 and 12 at pag-implement ng bagong curriculum to make sure na pag-graduate ng mga bata sa grade 12 ay pwede na silang dumiretso sa trabaho. At saka pangalawa is yung Department of Education. Tama to sinabi ni Ana Ruth. Minsan may tama din pala to sinasabi. Di naman partido iboboto nyo kung hindi yung kandidato. Bobo! Ganun nababasa ko yung emosyon ni Ana Ruth Diba? In-interpret ko lang, di ba? Di naman partido iboboto nyo kundi yung kandidato. Bobo! Yan yung pagkasabi ni Ana Ruth. Tuloy. Digital education. Dahil kailangan talaga i-institutionalize yung blended learning program at distance learning natin. So yun yung dalawa. Any comment? Will you be open po to serve for another cabinet post? Hindi na po. Bibigyan na po ng Pangulo, ma'am. Magsaserve na po ba for other cabinet post? Hindi na po. Hindi na ako magsiserve in another cabinet post sa Marcos administration. Nako, sarado na. Hindi na siya tatanggap ng kahit anong posisyon sa gabinete ni Marcos. Close case na. Close case. Yan ang tinatawag na close case na. Kasi yung iba humihirit pa Diba? Wala na. Sabi nga the end is near. The final hour. Tama ba yung lyrics ko? Parang na J. Guevara na ako. Dinilay po ni former President Duterte na bago po siya sa Senate. Yung, alam mo kung bakit nagpa-fluctuate yung views? Yung mga nanonood, pag nag-ads, huwag nyo naman patayin. Pinapatayin nyo ay, Madam Abby Ana, maraming salamat. Oy, palakpakan naman kay Madam Abby Ana. May pandagdag na tayo. Kumita na tayo ng 5, magkano ngayon? Isang lapad na yun. Diba? Kumita na tayo. Magkano na lang ipunin natin? Kasi ang acceptance fee, 250,000 biro lang Joke lang. Salamat po, Madam Abby Thank you very much. Sabi nila, well, that remains to be seen kasi nga sabi ko, diba, wala pa naman yung filing of candidacy. So, hindi natin alam kung sino yung mga tatakbo for senators sa midterm elections. At saka, by my experience, to the last minute, nagbabago ang desisyon ng mga tao. Tinanong kasi siya, ano masasabi niya sa sinabi ng kanyang tatay na hindi tatakbong senador? Ang sagot ni Madam, sabi niya ay, alam mo naman ng mga last minute. Di ba? Ian Nabi, maraming salamat po. Karin May Plato, salamat po. Hindi, yun na sinasabi niya, di ba? Na parang, easy lang. Alam mo naman, ng mga Duterte, last minute yan, di ba? Kung ang Banateros, Christy per minute. Ang Duterte, last minute. Iyon na sinasabi niya. Hanggang wala pa, easy lang. Antayin nyo yung until to the filing of candidacy. Regina Constantino, happy 37 months rin natin Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Yan yung lagi kong sinasabi. Ma'am, meron po ba kayong i-endorse? Hindi natin malalaman kung ano mangyayari bukas. Naku po, patay tayo. Naku, si Madam, may binaplano na naman.
Hindi, ganyan yung mga tangang insimada vlogger, di ba? Oh, si Madam, may pinaplano na namang masama sa gobyernong to. Sabi niya, hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Hindi, ganyan sila katanga. O minsan, hindi naman yung mga insimada vlogger. Ngayon, gagamitin naman ng mga ibang clickbait na DDS. Ang sasabihin naman nila, Madam Sara Duterte, may plano. Naku, may plano sa SONA. Hindi, kasi ganyan eh. Alam mo ngayon, patindihan ng clickbait. Oh! Patindihan ng clickbait ngayon eh. Mas malalang clickbait, mas maraming manunood. Ganon sila eh. Minsan, kahit ako, minsan natetemp ako eh. Na mag-clickbait ako. BP Sara, sumayaw. Ganon. Yung pala, yung baklang sumasayaw. Nakita niyo yun? Nakamukha niya? Ano tawag doon? Impersonator? May SONA daw sa Luneta. Meron naman talaga. Suportado natin yan. May rally naman talaga sa 20. Suportado naman nating Banateros yan. We support. Attend kayo kung wala kayong gagawin. Pero kasi may gagawin po ang Banateros. Pero kayo, attend po kayo. Okay? Attend po kayo sa 20. Yan po ay rally ho dyan sa Liwasan. Attend po kayo. Pero kay BP Sara, I don't think a-attend siya. Ako definitely. Okay? Kung meron man mga nagsasabi dyan na a-attend siya, para lang may views. For the views lang naman sila. Okay? Pandagdag clickbait. Pag in-upload ko to, dadagdagan natin na matindi. BP Sara, may banat kay Bongbong. Mga pang-clickbait. Tapos panuorin nyo uli para masaya. Ng mga senator sa unang pagbabago, and is unang pagbabago open po to partner with the Ito, maganda tong ending niya. Dito tayo magtatapos. President's Party. Magsisimula ng SMIDAY. Ay, bisa mo, Banat Bay! Okay. Yes, I think I can speak about this already. I think i-confirm din yan ni Karen Bay Plato, sabi niya, 5,600 viewers. Hindi na po, 6,000 na. 6,200. Tapos yung likes daw, 2,000 lang. Minsan po kasi, madam, yung iba, hindi marunong mag-like. Oo, totoo po yan. At saka parang hindi nila inaano kasi lalo na pag nanonood sa telebisyon. Ganun talaga. Huwag na natin pilitin kung ayaw nila mag-like. Wala namang problema. Pero pag nag-like kayo, mas maganda. Kasi lalabas ito sa newsfeed ng iba. Pero kung ayaw nyo mag-like at gusto nyo lang manood, wala rin namang problema. Huwag natin inaaway. Hindi naman inaaway ni Madam eh. Pero sinasabi ko lang. Kasi yung iba paulit-ulit na sinasabi, bakit ang dami nanonood pero wala naman nagla-like? Hayaan nyo na. Okay lang yun. Hindi naman tayo stricto. Hindi naman tayo. Bakit better ka masyado? Better talaga ako. I'm the better. President Marcos. Before ako nag-resign, meron kaming isang meeting. Ano yung meeting? Saan inimbita ako ni President Marcos na sumali. Tumulong sa administration para sa mga senators. Senator candidates. Okay. At sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi muna ako sasali. Hindi muna. Bale, ayaw muna ni BP Sara Duterte sumali sa 2025, sabi niya. Sa midterm elections. Sa isa namang pagkikita namin ni President Duterte, former President Duterte, by chance nakita kami ni former President Duterte. Inimbita din niya ako. Tapos? Na mangampanya, tumulong sumuporta para sa mga candidates ng PDP. Okay. So, sinabi ko din sa kanya na hindi muna ako kasali sa midterm elections. Nako? Kailangan ko kasi muna pag-isipan kung ano yung direction ko sa midterm elections sa susunod na taon. Kaya hindi pa ako handa. Nabasa ko. Sa inisip niya. Hindi. Habang nagsasalita siya, binabasa ko yung kanyang naiisip. Alam mo naman tayo, meron tayong telepathic memory. Telepathic brain. Binabasa ko habang nagsasalita siya. Sabi niya, Marcos, hindi mo na ako sasali sa'yo sa 2025. Okay? Tatay D, hindi mo na ako sasali sa mga kampanya sa 2025. Ang dahilan kasi niyan, wala nang election sa 2025, ako na ang presidente. Joke. Hindi, yun lang naman yung nasa isip ko at kakagusto natin, di ba? Nasa isip ko lang naman yun.
Hindi ko naman sinabing ano yun, ano lang natin yun, alam mo, na may mental telepathy natin. Na sumagot sa kanilang dalawa kung anong gagawin for the midterm elections. Pero meron kaming schedule after ng SONA ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa na mag-sit down at mag-heart-to-heart kami. Yun, may heart-to-heart sila. You are my destiny. Hindi, kasi di ba? Sabi niya kay, hindi, para lang maintindihan natin. Sinabi niya dito kay Marcos, no na. Kay PRRD, no na. Pero, mag-uusap kami heart-to-heart talk with Bato and Bongo. Yun, di ba? Rosal, Enrique, salamat po. Abe, talagang sinagad niyang isang lapad yun. Nilagpasan niya pa. Abe, Ani, salamat po. Hindi, totoo. Ibig sabihin, sinasabi niyang, hindi pa tapos. Yung kay Marco, sarado na. Close na siya. Pero yung sa mga Duterte, hindi pa tapos. Mag-heart-to-heart talk kami. O, di ba? Naku po, patin dito. Tatlo. Everything can change. Oh yes, every day. Sa buhay natin, Ano? araw-araw nagbabago talaga. Yun. In a split second, hindi natin alam. Yun. Patay na tayo. Diba? Ay, grabe naman yun. Nagpaparinig ka ba? In a split second, hindi natin alam, patay na tayo. Naku, dahil dyan, i-impeach ka na ng mga alagad ni Tamba. Sasabihin na naman ng mga alagad ni Tamba, very, ano yan, that's impeachable. Alam mo naman yung mga sip-sip, mga aso ni Tambaloslos. Diba yung mga sip-sip ng mga aso ni Tambaloslos? Di pwede yan, ano yan? Ina-against yan sa Panginoon namin. Di ba? Kasi ang grabe sinabi niya, di ba? In a split second, everything changes. Namamatay. Designated survivor. Yung mga conspiracy theories, designated survivor. Split second namamatay. Hindi siya alis. Sa Maynila lang siya. Bakit sa Maynila? Ba't di sa Quezon City? Ba't di sa Mandaluyong? Ba't di sa Makati? Hindi sa BGC, sa Maynila. Kasi nandun na Malacanang. Tapos mamamatay. Split second. I therefore conclude. Ganon no? Diba? Ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo? Magandang title yan. BP Sara Duterte may pinahiwatig. Yan ang magiging title ko mamaya. Hoy, J. Guevara, walang gaya ng title. Akin na yun, Mag-clickbait ka na lang dyan. Tuloy. Basta lang po, no regrets, running the best. Oh no! In fact, it is with a heavy heart that I leave the Departments of Education. Minahal ko itong trabaho na ito. Minahal ko yung mga kasama ko sa Departments of Education. So, meron talaga akong regrets. Dahil gusto ko talaga tapusin yung kung ano man yung dapat. Okay na yan. Paano ba? Maraming salamat, Pasensya na. Kasi mag-SMNI na, so kailangan na natin mag-end, okay? Manood na lang kayo ng SMNI, Sana yung mga nanood dito, manood ng SMNI. Nandun po ako, nandun si Coach Oli, si Boss Dada, at hindi ko alam kung kasama si Master Judea doon. So, manood na po tayo, sa SMNI. Suportahan natin ang SMNI. Maraming salamat po. God bless everyone. Kita-kitsu uli. Mamaya, after SMNI, magla-live na naman ako. Dire-diretso na to, parang radyo. Hindi ko nang bibigyan ng pagkakataon si J. Guevara mag-live. Magpe-fake news na naman yan tungkol sa akin. Okay, maraming salamat. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang